Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga issue at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa ngayon po ay Pinsala. na ang mga unang balita. Gumawa ng kasaysayan si Pinay tennis star Alex Ayala sa pagkapanalo niya ng unang WTA title sa Mubadala DC Open sa Amerika. Tinalo niya ang world number 3 na si Jessica Pegula. Ang laban na yan, sinubaybayan ng mga Pilipino sa ibang bansa, pati na dito sa Pilipinas. At may unang balita si EJ Gomez. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakamit ng isang Pilipino ang WTA Championship title. Nagkampiyon si Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 Mubadala DC Open Finals sa Washington DC sa Amerika. Ito ang pinakamalaking panalo ng 21-year-old tennis star. Historic ang laban matapos talunin ni Ayala sa rain-delayed finals ang world number 3 na si Jessica Pegula sa score na 4-6, 6-4, 6-0. Kanya-kanyang wagayway ng watawat ng Pilipinas ang mga Pinoy at taga-suporta ni Ayala na nanood sa Washington DC. Dito naman sa Pilipinas, ang ibang Pinoy nagpuyat para subaybayan ang historic match sa watch party sa isang sports bar sa Pasig. Walang tigil sa hiyawan at palakpakan ang fans sa tuwing makakapunto si Ayala. Ang dalawang grupong ito nag-cheers pa bago ang last point ng match. Ilang segundo pa, natuldukan na ang laro at si Ayala ang itinanghal na kampyon. Oh, super proud. Oh, congratulations, bonggang-bongga ka, girl. Alex all the way din daw ang grupo ng lawyers. Alex Ayala talaga matik yan. No questions asked. May ibang feeling pala na subaybayan mo siya ng gantong oras. Worth it. Diba? Parang sabi ko, worth it yung OT, worth it yung pagod sa pagsulat ng mga pleadings. Eh, nasubaybayan namin na nanalo si Alex. Ilang fans ni Ayala rin ang nagtungo sa watch party sa Bonifacio Global City sa Taguig para panoorin ang laban. Isa raw malaking karangalan si Ayala bilang kinatawan ng Pilipinas sa global sports stage. I'm not really a tennis fan, but I feel like if she wins this, it's a huge achievement for us Filipinos. And yes, I'm rooting for her. Go Alex, go Alex. And of course, she's representing the Philippines and syempre, sport sa bansa natin tsaka sa mga atleta natin. Syempre nakaka-proud. I'm not a tennis fan myself, but because of Alex, syempre nakaka-inspire to watch a fellow Filipino to win on the big stage. Ngayong may WTA 500 title na si Ayala, umani siya ng 500 ranking points na nagpaangat sa kanya sa number 20 current world ranking. To all my supporters, thank you guys. Thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat. Itong unang balita. EJ Gomez, GMA News. Bukod kay Mary Grace Piatos, lumabas din sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga pangalang Renan Piatos, Andy Lim, Miko Harina at Patty Ting na tumanggap daw ng confidential funds. Ayon sa dating state auditor na nag-audit sa paggamit ng confidential funds, nakita niyang may paglabag sa paggastos ng iliquidate ang pondo. May unang balita si Joseph Morong.
Umupong testigo para sa Day 11 ng impeachment trial si Roderick Wamil. Siya ang State Auditor ng Commission on Audit o COA na nag-audit sa paggamit sa confidential fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte at ang Department of Education nung ang busy pa ang kalihim. Ipinakita sa paglilitis sa mga acknowledgement receipt na ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Unit. Isa sa mga ito nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. So ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Pero hindi lamang si Mary Grace ang may apelyidong Piatos. Meron ding isang Renan Piatos na tumanggap ng lampas 100,000 pesos dahil sa pagbibigay umano ng impormasyon. Pinirmahan niya ang acknowledgement receipt noong December 27, 2023 na hindi pinayagan ng COA dahil ang perang sinabing ginamit para doon ay para sa December 2022. Bukod sa kanila ay may mga prinisenta rin na iba pang tumanggap ng confidential funds tulad ng isang Miko P. Harina na nakatanggap ng 295,000 pesos bilang bayad sa mga supplies. Meron ding Janice Marie Revilla, Patty Ting at Andy Lim. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andy Lim. Para kay Andy Lim. 50,000 pesos. Ang date, 12/21/2023. Yung date of payment po, December 27, 2023, is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement. Kung merong andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown in Your the Honor, document I'm just reading. itself. It says here. And No, counsel Your can Honor. It says andilim. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madilim. May pikit ang mata. Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about. Yes. Kindly yun. proceed accordingly. Nang sumahin daw ito ni Wamil, lumabas ng halagang nakasaad sa acknowledgement receipt sobra sa nakalagay sa accomplishment report ng OVP. Magkano ba ang binigay na confidential funds? Based on the documents submitted to ICPAO, 125 million pesos po. May discrepancy. Hindi tugma, 150,000 na butal. Based on the documents po, yes, may discrepancy po yung acknowledgement receipts and the accomplishment report. Ang mga acknowledgement receipt tulad halimbawa ng pinirmahan ng isang Mary Grace Piatos ay ebidensya ng prosecution sa Article 1 o yung umano'y hindiwas ng paggamit ng lampas 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang confidential fund ay pondong inilalaan para sa confidential expenses gaya ng surveillance activities, pagbili ng impormasyon, pagbibigay ng rewards sa informante, pagbabayad sa safe houses at iba pa. Ayon kay Wamil, nakitaan niya ng mga paglabag sa mga alituntunin ng COA ang dalawang tanggapan sa liquidation ng confidential fund. Gaya ng hindi pagbibigay ng specific o tiyak na confidential activity, hindi nagtutugbang petsa ng dokumento, kulang-kulang ng liquidation documents at iba pa. Pinakita sa iyo ang isang physical financial plan which you said is a faithful reproduction of the submissions. And this is now being shown on the screen. Ano ang observations mo dito sa physical and financial plan approved on December 13, 2022? Hindi po siya compliant to the joint circular dahil yung first column, which is the programs, activities and projects, hindi po in-indicate nung OBP yung kanilang specific confidential activities na kanilang paggagamitan ng confidential fund as required under item 4.2 of the joint circular. Isa rin sa binanggit niya ang 125 million pesos ng Office of the Vice President para sa huling quarter ng 2022 na ginastos sa loob ng 11 araw. Bakit mo napansin itong period na to? Napansin ko lang naman po yun kasi yung kanilang cash advance based on the physical and financial plan po supposedly is for the
whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days. May mga dokumentong pirmado ng BICE gaya ng Physical and Financial Plan at Accomplishment Reports. Kaninong signature itong nakikita natin dito? Ito po ay signature ni Vice Presidente Sara Duterte. At anong ibig sabihin under your circular ng attested? Ang ibig sabihin po ng attested ay kanyang kino-confirm at bine-verify na yung contents ng certification na ito ay totoo. Para sa prosecution, ebidensya ito laban sa Vice Presidente. Under the direct supervision of the signatory, and the signatory is the Vice President Duterte herself. It's clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. Pero hindi sang-ayon dito ang depensa. Yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. As to the malfeasance, that's for them to prove, no? At sa atin, that's for us to also disprove, diba? So we will find out in the coming days. But again, as the COA representative said earlier, their audit is limited to just compliance with the joint circular. Nothing further than that. Matapos makita ang mga paglabag, nagsumite raw ang OVP ng Revised Accomplishment Report. Pero may nakita pa rin ilang gastos na hindi pinahihintulutan. Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the joint circular. Yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos. Nakita rin ng COA na ginamit ang confidential fund pambili ng lamesa, upuan, computer, pero wala raw resibo kundi acknowledgement receipt lamang. May napansin din siya sa petsa ng ilan sa mga ito. Napansin ko na some of the payments were dated December 2023. Which is beyond the scope po nung covered ng kanilang cash advances. And yun nga po, katulad nung nasabi ko kanina, may mga payment of rewards po sila. Either in cash, in medicines, and in various goods. Pero wala na po silang sinamit na any document na support or evidence, document evidencing the success of the information gathering activity on account of the information given by the informer. Ayon sa defense team ng BICE, walang pasabog ang prosecutions. Wala naman po dahil sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings. Pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. No, I think ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings nila. Pero giit ng prosecution, malinaw nilang naipakita na winaldas ng BICE ang confidential funds ng kanyang opisina. Dahil madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence. Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwalan ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng husto at maayos. Taong bayan ang buong nabudol eh. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News. Hindi pumayag ang Sandigan Bayan 2nd Division sa hiling ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft kaugnay sa flood control scandal. Ang buong desisyon ng Anti-Graft Court sa unang balita ni Maki Pulido. Hindi umubra sa Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng ombudsman na tanggalin bilang akusado at sa halip ay gawing state witness si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa kasong graft kasama ni Senador Jinggoy Estrada. Matatandaang sa isinampang kaso ng ombudsman, nagsabuatan umano sina Estrada at Bonoan para maisingit ang budget para sa mga proyekto sa Bulacan na pinagkunan ng mahigit 213 million pesos na kickback umano ni Estrada. Pero kinalaunan, hiniling ng ombudsman na tanggalin si Bonoan bilang akusado para gawing state witness ng prosekusyon. Sa resolusyon ng korte, sinabi nitong masyadong malaki ang magiging pagbabago kung tatanggaling akusado si Bonoan sa kaso. Kinatigan ng korte ang punto ni Estrada ng palagan ng senador ang mosyon ng prosekusyon. Lalabas daw na sa halip na may conspiracy o sabuatan tulad ng nakasaad sa original information, magiging lone criminal actor na si Estrada
Estrada o wala ng kasabwatan. Dahil sa pagbabagong ito, sabi ng korte, mawawalang ibang depensang maaaring magamit ni Estrada para ipagtanggol ang sarili. Nabasahan na rin daw ng sakdal si Estrada sa kasong graft at karapatan daw ng akusadong ibase ang kanyang depensa sa kasong isinampa laban sa kanya. Kaya raw hindi maaaring baguhin ng prosekusyon ng impormasyon sa kaso na malalagay sa disadvantage ang akusado. Pero sinabi rin ng Sandigan Bayan sa desisyon nito na hindi nito ibig sabihin na hinuhusgahan na ang halaga ni Bonoan bilang witness para sa prosekusyon. Hindi rin daw pinipigilan ng prosekusyon na kunin bilang state witness si Bonoan kalaunan. Basta raw masunod ang mga alituntunin para rito. Sa paliwanag ng isang legal expert, sinabi naman ng Sandigan Bayan na pwede pa rin namang i-consider ng Sandigan Bayan na ma-discharge itong Secretary Bonoan as a state witness during the course of the trial. So pwedeng ituloy na natin yan, i-arrange na muna natin yan, and then later on, mag-file kayo ng motion. may parehong motion ng Office of the Special Prosecutor na nakabinbin sa Sandigan Bayan 5th Division na humahawak ng kasong plunder at isa pang count ng graft. Kapwa-akusado dito ni Estrada at Bonoan ang tatlong dating opisyal ng DPWH. Hinihintay ang resolusyon ng 5th Division bago basahan ng sakdal ang mga akusado. Ito ang unang balita, Maki Pulido, GMA News. Kahit wala na ang Bagyong Luis, epektibo pa rin sa Isabela ang no swimming, sailing at fishing policy. Kumustahin natin ang lagay ng panahon doon sa unang balita live ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Susan, pasado alas 7 na ng umaga at panaka-naka pa rin ang pagulan dito sa Ilagan City, Isabela. Bunsod ito ng low pressure area na dati ay Bagyong Luis. Kahapon ay naramdaman ang epekto ng bagyo sa iba't ibang lugar. Kahapon, hinarang ng malalaking bakal ang isang tulay sa barangay Gukab, Etxaga, Isabela. Pinagtulungan itong buhatin ng mga residente at mga tagalokal na pamahalaan sa gitna ng kalsada para siguraduhing walang motorista ang makadadaan dito. Noong isang araw pa raw mula nang abisuhan sila ng LGU na huwag dumaan sa Gukab Overflow Bridge dahil sa unstable na antas ng Cagayan River. Gayunman, ayon sa MDRRMO ng Etxaga, may mga motoristang nagpupumilit na dumaan sa kalsada na lubhang delikado dahil may nakaharang ding mga kahoy at sanga ng puno. Sa kasalukuyan, 4 na overflow bridge na ang hindi maaaring daanan. Ito ang Anafunan, Gukab, Bacolod at Alicaucao. Samantala nakahanda pa rin ang mga equipment ng PDRRMO ng Isabela para sa anumang oras ng mobilisasyon, lalo't naglandfall ang Bagyong Luis sa Makunakon, Isabela kahapon. Epektibo pa rin hanggang ngayon ang kanilang no swimming, sailing at fishing policy, maging ang liquor ban. Nakaantabay rin ang kanilang quick response teams, rescue boats at 24/7 silang nakamonitor sa command center. Susan, bagamat hindi gaanong malakas ang naging pagtama ng bagyo sa mga coastal area, ay patuloy pa ring nararanasan ang matataas na alon at malalakas na ihip ng hangin sa dalampasigan at dagat ng Isabela. Samantala, nakaantabay na rin at nakahanda ang 5,000 family food pack sa Provincial Social Welfare and Development Office kung sakaling mangailangan ang mga evacuation center. Susan. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Tumaas ang presyo ng ilang gulay sa pamilihan sa gitna ng masamang panahon. Kung magkano alamin sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. Karaniwan kapag tag-ulan o masungit ang panahon ay apektado yung presyo ng ilang gulay sa pamilihan. Tingnan natin yung iba't ibang presyo dito sa Calentong Public Market sa Mandaluyong. Sa mas malusog na buhay, kailangan maggulay. Pero mananamlay nga lang ang pitaka sa ilang paboritong gulay na nagtaas ngayong masama ang panahon. Ang pechay Tagalog, 100 pesos na ang kada kilo mula sa dating 70 pesos. Ang talong, 70 pesos na ngayon per kilo, 30 pesos lang daw nitong nakaraang linggo. Halos ganito rin sa sitaw, 80 pesos per kilo na mula sa dating 40 pesos per kilo. Posible rin magulat sa kamatis na 70 pesos na per kilo mula sa dating 20 pesos lang kada kilo. Ang kalamansi rin, 150 pesos na per kilo mula sa dating 60 pesos. Magkaiba naman ang kwento ng sili, depende sa kulay. Ang berde o pansigang, tumaas, 80 pesos per kilo na mula sa dating 40 pesos per kilo. Ang siling labuyo naman o pula, bumaba, 50 pesos per kilo na lang mula sa dating 100 pesos kada kilo.
May ilang gulay naman na bumaba tulad ng ampalaya na hindi nakaka-bitter ngayon kasi 60 pesos lang kada kilo mula sa dating 140 pesos. Carrots, 70 pesos per kilo na lang, 100 pesos per kilo ito dati. At pipino na 30 pesos na lang kada kilo mula dating 80 pesos. No choice naman ng mga tindera sa taas presyo ng ilang gulay dahil ganito ang kuha nila sa kanilang mga supplier. Para naman sa ilang mamimili, adjust na lang sa budget kasi ayaw nilang iwasan ang gulay. Pakinggan natin yung pahayag ng ating mga nakapanayam. May bagyo ho, ganun ho, nahirapan silang mag-angkat. Yun po. Tsaka yung pananim nasisira pag bagyo. Mahirap po kasi binabudget yung mga pinapamalingki namin tapos ngayon biglang tumaas. Kailangan talaga bumili kahit mataas. Ivan, maaaring bisitahin yung website ng Department of Agriculture para sa mga pamilihan na malapit sa inyo para sa price monitoring. Ito ang unang balita mula rito sa Mandaluyong, Bam Alegre, GMA News.